Hello children! Ang asignaturang ating pag-aaralan ngayon ay MTB-MLE. Ang ating aralin ay paggamit ng salitang kilos sa pagsasalaysay ng simpleng karanasan at pagsunod sa panuto. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa pandiwa o salitang kilos. Natukoy mo at nagamit ang mga panahunang pangnagdaan, pangkasalukuyan, at panghinaharap. Ngayon naman, ay ipagpapatuloy mo ang paggamit ng salitang kilos upang magbahagi ng mga pangyayari sa iyong buhay. Ipakikilala rin sa iyo ang mga salitang ginamit sa pagbibigay ng mga panuto. Pagkatapos ng araling ito ay inaasahang nakagagamit ka ng mga salitang kilos sa pagsasalaysay ng mga simpleng karanasan at sa pagbibigay ng mga panuto. Natatandaan mo pa ba ang mga pangyayaring naganap sa iyong buhay? Kaya mo bang isalaysay ang mga iyon? Alam mo ba ang tawag sa mga ito? Karanasan. Ang karanasan ay tumutukoy sa mga pangyayari sa iyong buhay na naganap o natapos na. Masasabing ang mga nagawa, naisip, pati ang naamoy, nalasahan, nahawakan, nadama at narinig mo ay mapapasama na sa iyong mga karanasan. Halimbawa, may tinulungan kang isang tao, nagpasalamat siya sa iyo. Dahil dito, nakadama ka ng kakaibang saya sa iyong ginawa. Alam mo na ngayon ang pakiramdam ng nakatutulong sa iba at tapat na pinasasalamatan. Sa pagsasalaysay mo ng simpleng karanasan at sa pagsunod ng panuto, madalas na gumagamit ka ng salitang kilos o pandiwa. Kung maaalala mo, pandiwang pangnagdaan ang tawag dito. Nangangahulugan na tapos na o naganap na. Paano nga ba isinasalaysay ang isang simpleng karanasan? Basahin mo ang halimbawa sa ibaba. Sa aming bakuran, napakaganda ng aking umaga, wika na Ani. Pumasyal ako kasama si Nanay Bing sa halamanan bago pa sumikat ang araw. Nakita kong namumukadkad na ang bulaklak na rosal na itinanim namin noong isang buwan. Hinawakan ko ang bulaklak. Inilapit ko ito sa aking ilong. Napakabango pala ng amoy ng rosal, nasabi niya. Diniligan ko rin ito upang mas maging maganda at malusog. Tingnan muli ang mga salitang may salungguhit. Ang mga salitang pumasyal, nakita, itinanim, inilapit, nasabi, at diniligan ay mga kilos na naganap na. Nagkakaroon ka rin ng karanasan mula sa pagsunod sa mga panuto. Kapag sinabing panuto, maiuugnay ito sa direksyon o mga hakbang upang magawa ang isang bagay. Upang maging mas malinaw, gumagamit tayo ng mga salita na nagsasaad ng pagkasunod-sunod ng mga dapat gawin. Ang hindi pagsasagawa ng isang hakbang ay magdudulot ng pagkakamali. Sa huli, maaring hindi matamo ang nais na mangyari, maganap, o magawa. Halina't basahin natin ang halimbawa. Ano-ano nga ba ang panutong sinunod ni Ani? Una, pumunta o pumasyal sa halamanan. Ikalawa, maghanap ng bulaklak. Ikatlo, ilapit ang ilong dito pero huwag pitasin. Sunod, amuyin ang bulaklak. Panghuli, diligan ang halaman. Salitang pananda ng pagkasunod-sunod.
Sa araw-araw mong karanasan ay may mga panuto kang sinusunod. Maaring hindi mo lamang ito napapansin. Halimbawa nito ay ang ginagawa mo pagkagising. Pagkagising ay una mong ginagawa na iligpit ang iyong hinigaan. Pangalawa ay nagsipilyo at nag-ayos ng sarili. Pangatlo ay kakain ka ng agahan. Maaring maiba ito ayon sa iyong nakasanayan. Mahalaga rin ang pagsunod sa mga panuto sa pagluluto. Marunong ka na bang magsaing ng bigas? Mainam na habang bata ka pa ay marunong ka na nito. Tingnan ang mga panuto sa ibaba. Pagsaing ng bigas. Narito ang mga panuto. Makikita na ang may salungguhit ay mga salitang kilos. Ang mga bibilog naman ay mga salitang pananda ng pagkasunod-sunod. Napansin mo bang hindi sila nakaayos ng tama? Ano kaya ang mangyayari sa sinaing kung ito ang susundin? Narito ang tamang pagkasunod-sunod. Titik D. Una, linisin ang bigas upang tanggalin ang mga maliliit na bato o anumang dumi. Titik F. Pangalawa, ilagay sa kaldero o lutuan ng bigas. Pangatlo, titik B. Hugasan ng hanggang 2 beses ang bigas gamit ang malinis na tubig. Titik E. Sumunod ay lagyan ng tubig ayon sa dami ng bigas. Titik C. Pagkatapos, isalang ang lutuan sa kalan at hayaan itong kumulo. Titik A. Panghuli, hinaan ang apoy upang mainin ang kanin. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Piliin ang letra ng dapat nakasunod na gagawin. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Paliligo. Una, basain ang buong katawan. Pangalawa, magsabon at mag-shampoo. Pangatlo, A. Magbanlaw, B. Maghilod, o C. Magsipilyo. Ang tamang sagot ay titik A. Magbanlaw. Panonood ng balita. Una, basahin ang ulo ng balita. Pangalawa, pakinggan ang sinasabi ng reporter. Pangatlo, titik A. Takpan na ang TV. B. Hintayin ang iba pang balita. O C. Tingnan ang suot ng reporter. Ang tamang sagot ay titik B. Hintayin ang iba pang balita. Kapag nasa loob ng silid-aralan, unang bilang, pakinggan mabuti ang sinasabi ng guro. Pangalawa, hintayin kung may itatanong o ipapagawa ang guro. Pangatlo, A. Makipag-usap sa katabi. B. Matulog. O C. Itaas ang kamay bago sumagot. Ang tamang sagot ay titik C. Itaas ang kamay bago sumagot. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, piliin ang kilos na hindi dapat gawin sa susunod na sitwasyon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, pagsagot sa mga gawain sa module. A. Gumawa ng tahimik. B. Magpatulong kung kinakailangan. C. Ipagawa sa nanay. Ang sagot ay titik C. Pangalawa, pagkain ng hapunan. A. Magpasalamat sa biyaya. B. Kunin ang ulam ng katabi. O C. Magdahan-dahan sa pagmuya. Ang tamang sagot ay titik B. Pangatlo, bago matulog. A. Kumain ng candy. B. Magsipilyo. O C. Magdasal. Ang tamang sagot ay titik A. Kumain ng candy. Para naman sa panghuling gawain, lagyan ng check kung ang may salungguhit ay salitang pananda sa pagkakasunod-sunod ng hakbang sa panuto.
Lagyan naman ng X kung hindi ito pananda. Gawin ito sa iyong kwaderno. Una, basain ang kamay gamit ang tubig. Pangalawa, lagyan ng sabon ang kamay. Susunod ay kuskusing mabuti ang kamay. Pagkatapos ay banlawan ng tubig ang kamay. Panghuli ay patuyuin ang kamay gamit ang malinis na tela. Narito na ang mga sagot. Natutunan mo sa araling ito ang paggamit ng salitang kilos sa pagsasalaysay ng karanasan. Nakikilala mo rin ang mga salitang pananda ng pagkasunod-sunod ng mga panuto o hakbang. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!